fresh from work. Kakatapos lang ng ating work. Time check 4:27. Grabe, what a day. Papakanta ka na lang talaga ng what a day, what a day. Talagang mag-i-slim talaga ako dyan sa trabaho na yan. Bukod sa late na ako kumakain, alauna. Tapos hindi ko pa ginagamit yung buong 30 minutes na lunch break. Binabawas pa naman yon. Nahiya kasi ako sa mga kasama ko ba. Lalong na sa kasama ko ngayon na matagal na siya dyan. Gustong gusto ko naman siya. Kaysa sa kasama ko kahapon na na-imbir na ako. Gustong gusto ko yon kasi ano siya, yung hindi siya madaya ba, hindi siya mautak. Talagang trabaho siya. Ang problema nga lang, mahihiya ka na kumain in advance kasi siya nagtatrabaho pa din. Kay wala man siyang, hindi siya yung tipo ng tao na, oy, kailangan kasi 16 rooms kami ngayon. So dapat tag 8-8 tayo. Hindi siya ganun. Mostly pa naman nalinisan niya ngayon na rooms ay family rooms. Ang hirap pa naman nun. Ako doon lang sa mga double bed. Pero yung nangyayari na kasi ngayon mga madi ay naglilinis na ako at the same time beddings. Kaya medyo mabagal-bagal pa ba ako. Siya, expert na siya. Kaya doon siya sa may mga family room. Kaya nahiya ako kanina, mag-aalauna na yung ba. Kaya nahiya ako kanina kumain in advance. Si Q gusto niya, si Mars Q nyo, gusto niya sabay kami alas 12. Hindi talaga pwede yung alas 12. Kaya nauna siya kanina sa hapon, nauna na naman din siya. Gusto niya sabay kami, pero hindi talaga pwede. Nahiya man ako mauna sa aking mga kasama, oy. As usual, ang sakit na naman ng paa ko. Mas okay pa pala sa akin yung mag-beddings na lang ako lahat. Kay mas mabilis ako. Pero pag akin lahat, ang bagal ko. Siyempre, nangangapa pa din tayo mga madino. Pero thank you Lord sa araw na to. Kasi we're alive and kicking. Si Mars Q, nandun pa siya sa workplace. Sabi ko, una na ako. Ako'y pagod na. Sakit ng paa ko, as usual. Paa yung kalaban ko lagi. Tapos gutom, lipasan na naman ng gutom. Papayat talaga ako dyan, wala sa oras. Anyway, nandito ako sa Tokman eh. Bili ako ng Coke kasi naka-sale to eh. Coke Zero, naka-sale siya. To. ito mga madi. 2 times 15 pack. So, dalawa ba? Tama ba? 2 times 15 pack. So, dalawa nito 16 euros. Dalawang packs. So, 30 pieces siya. Tama ba? Malalaman natin to doon sa sa cashier. Kailangan namin to para sa aming naralapit na holiday. Bakasyon ng mga friendship. Ito, 24 pack, 15 euros. I think mas mura yan. 15 euros lang siya. Ito kasi 30. Ano ba maganda mga madi? 16 euros, 15 euros. Ang sabi kasi nila ni mas maganda daw actually yung yung original na Coke kaysa walang yung zero sugar kasi mas mataas yung sugar niyan. Zero sugar pero mataas ang sugar, ano kaya yun? Pero yan yung sabi nila ni mas maganda daw yung original kaysa zero sugar. Hindi ibig sabihin na zero sugar is wala talaga siyang sugar. Mayroon at mayroon pa rin daw yan siyang sugar. Kaya mas maganda pa rin na bumili ng original. Tama ba? Malalaman natin ito doon. Hanggang dito, mabibigat pa din ang bit-bit ni Ruby. Grabe talaga ngayong araw na to. Hari-hari na naman tayo. Pero laban Japan, laban. So sanay din tayo. Kaya yan? Kasi 5 days kami doon eh. Or bili ako pa ng hindi naman siguro lahat zero, no? Tingin ako ng Sprite. Finally, paakyat na din ang bahay.
5:17 na ng hapon. Ang bigat ng backpack ko. Kaya dumaan ako sa shop. Bumili ng mantika. Tsaka, bumili ng... Ay, grabe. Tignan natin yung magiging reaction ni Lumi. Bawing-bawi naman yung pagod kay... Tatakbo agad yun pag narinig pa lang na mabakas pa lang ako ng pinto. Eh, nagugutom na ako eh. Nabiyasan kaya tulong sila. I think hindi to sila lumabas ngayon. Laps. Grabe ang takbo. Wow! Ay! Ang pretty naman talaga ng dalaga ni Mama. Uy, bless. Ano, dito na lang tayo? Mama, bless. Sige na, para isarado natin yung pinto. Nakipagod si Mama, anak. Bless, Mama. Bless. Ay, juice. Ka-pretty. Ka-pretty man siya dalaga ni Mama. Uy, pretty. Hi! Dede agad. Dede. Si Miss Dede. Ang ganda pala ng relo natin na to mga madeo. Yung smartwatch natin na to. Iyan o, may naka-record. Tama na! Nakikita dito yung nagawa nating steps today. Kilometers, 13.33. And then yung na-burn na calories. Na-burn na calories, 520. Grabe. So, ganyan ang nangyari sa ating araw mga madi. Ang ganda pala nito. The best. Tapos, meron siyang ganyan. Kung gusto mo yung ganyan lang screen saver mo, saver. O di kaya yung clock lang. Kailangan ko pa itong ayusin kasi may message din. Pwede din pala ito makareceive ng message. Finally, tulog na si Madam. Hindi na naman po siya natulog ngayong araw na to. I mean, nagnap. Di po siya nagnap. Nakto naman talaga. 2 days straight, hindi nagnap. Pero ang ikinaganda lang kay Lumi, kahit hindi siya nagnap, hindi siya grumpy. Grabe pa nga yung energy niya. Nakakaloka. Kung hindi ko pa pinilit na matulog or ni-ready sa pagtulog, hindi siya matutulog mga madi. Grabe ang Lumibo. Napaka-energetic pa din. Sabi ko, Max, saan ka ba kumuha ng energyhan mo? Bakit hindi ka pa mapagod-pagod or hindi ka pa inaantok? Gusto ko makita siya na yung katulad na nakikita ko sa mga videos na ibang mga bata na kumakain tapos nakakatulog. Hindi kaya kapag nanonood tapos nakakatulog siya. yun yung gusto ko makita kay Lumi. Kaya lang parang never ko yata makikita yun. Kasi biruin nyo po yun. Nagising siya kanina. Nagising po kami ng 6:30. Supposed to be yung nap niya mga 10 or 9. Pero hindi nga po siya nag-nap. At ngayon, natulog siya mga 7:30. 5 minutes pa lang. Pagpapatulog ko pa lang sa kanya, nakatulog agad siya. 7:30 siya natulog. 5 minutes pa lang kaming nahiga. Tulog na siya. Kasi, pag hindi ko siya pinilit na matulog, hindi rin ako makakapagpahinga or yung tatay niya. Kaya, pinatulog ko na. Para naman, Diyos ko, 12 hours gising. No? Tapos, hindi pa inaantok. Wala pang bakas na inaantok siya. Ako lang yung pagod na pagod. At alam niyo ba mga madi? Eksakto today ay 1 month na ako sa housekeeping or sa pagtatrabaho doon. Though hindi talaga siya totally like continuous yung work ha. Kasi sometimes sa isang week meron akong 2 days work or di kaya 3 days work. Mahira lang yung 4 days or 5 days. Like from Monday to Saturday. Mahira lang po yun. So minsan 2 days, 3 days, ganyan. And ngayon, natanggap ko na yung aking sahod from 16 last month to 30. Ang pinaka-first na nauna kong matanggap na sahod was nung 10th to 15. Kasi 2 times po magsahod. Quincenas, tapos katapusan mo. Pero hindi exactly quincenas, tsaka katapusan yung sahuran. So, nagulat ako. Yung first sahod ko was 292 yata yun. Malala ko. Wait lang. Dapat eksakto.
may calculation tayo, may calcu tayo dito mali. Nakakatuwa lang din kasi at least yung pagod mo, worth it din naman. Sana yun. Ito, 249 pala yung first sahod ko. May na natin dito talaga mga madiha. Tapos, yung natanggap ko naman ngayon ay 392. So, all in all, nasa 641 euros yung nasahod ko. Or, magkano ba yan mga madi? I-times natin yung 641 times 60. Tumataginting na, 38,460. Malinis na po yan ha. Bawas na yung tax. Yan po yung sinahod natin, all in all. At ito po ay per hour kasi to. So, ang total of hours na natrabaho ko po ay 61 hours. So, parang ano siya, parang kung i-continue mo from Monday to Saturday, nasa 2 weeks lang po yung tinrabaho ko at ito yung sinahod ko. Di ba? Ang laki niya mga madi kung tutuusin. Pag sa Pinas. Pag sa Pinas, malaki. Pero malaki pa din po yan mga madi. Iruin mo yun, sumahod ka ng ganyang kalaki, 2 weeks lang. Tapos mas masarap pa yan pag walang deduction na tax. Pero automatic kasi may tax talaga. Naalala ko yung mga paghihirap ko dyan. So, kayo dyan mga madi, kayong sumuko sa hamon ng buhay ha. Lawan lang. Sige lang. Makakaraos din tayo. Makikita nyo din naman yung paghihirapan nyo. Sana nga, no? Pati dyan sana sa Pinas ba? Kasi, alam nyo po, dito sa amin, kahit na starter pa lang ako, or kahit saan, napansin ko, kahit na hindi ka regular employee, yung sahod mo sa first day, same din ng sinasahod ng regular employee. Sa totoo lang, hindi yung, alam mo yun, oy, kakaupisa mo pa lang, so dapat nasa mababa ka. Hindi ka agad papantay sa sahod ng regular employees. Ganyan sa kanila dito. Kaya, sana no, ganyan din sa atin, na hindi porket kaka-start mo pa lang, kailangan nandiyan ka sa mababang sahod. Pantay, dito kasi may talagang yung tasa arabo, yung equality. Mapa gender man, basta may importante sa kanila yung tasa arabo dito, yung equality. Kaya sana isa din yan sa ma-adapt no, sa Pinas. Nakakatuwa lang din. Maraming magaganda dito sa Finland. And of course, pero dahil wala naman talagang perfect, meron din namang hindi maganda. Pero nasa tao lang din yan. Yung iisipin mo pa ba yung mga negative na bagay? Magulo na nga, di ba, ang mundo? Punong-puno na nga ng isip ka pa ng negative. So, be positive lang. Maging positive yung outlook natin sa buhay. Outlook! Magtutupi lang ako, ang dami kong yayaw. Pero mga madi, balang araw, ako din, kapag sinuwerte tayo dito sa ating pag-vlog, gawin ko ulit yung ginawa ko before, na mamimigay tayo, pang-abang-abang. Meron ako isang subscriber na sayang lang, kasi malapit ko na sana siyang bigyan ng malaki pa naman ako magbigay. Basta pag nakikita ko yung worth it naman or deserve naman niya na bigyan ko siya. Hindi ako manghihinayang na bigyan ko siya. The next day. Morning. What are you eating? What is that? Egg. That's right. Gusto mo na yung egg lately? Boiled eggs? Huh? Ang ganda na upo ni Lumi dito. Kumakain siya ng boiled egg. Oh, where you going? Haba na talaga ng buhok mo, anak. Pero hindi ko siya gugupitan. Morning, mga mali. Greenery. The view outside. Ang view dito sa aming balcony. O, ayan. Sa mga bago pa lang na mga madi natin. Ito yung view natin dito sa labas ng balcony. Puro puno. And of course, kapitbahay. Muli lang, natabunan ng malaking trees na yan. Pero pag winter, ay kalbo na kalbo yan. Kitang-kita ang kapitbahay. Kailangan kaya tayo mag-grill dyan, oh. Wala man tayong time, oy. Tomorrow, Sunday, yun lang yung pahinga. Tapos for sure, itutulog ko lang. Tutulog. Hindi
So, yan yung itsura niya sa labas. Tapos may sampayan doon. Yan. Pero sino pa naman magsasampay sa panahon ngayon na summer na nga? Supposedly summer na pero malamig pa din. Ay nako, wala kami summer this year. Time to go to work mga made. Okay. Mag-8:30 na. Napakain ko na ang Lumi. Well, she's still eating. And hindi siya umiyak ngayon mga made. Nakita niya talaga ako na lumabas ng pintuan. Hindi siya umiyak. So, kahit na si Mr. yung nag-aalaga sa kanya, hindi pa rin ako umaalis ng bahay nang hindi ko siya napapakain. Pinapakain ko yan lagi bago ako umalis. And bilib na bilib ako kay Mr. 4 days straight wala siyang reklamo. Proud ako sa aking Mr. Ay. Wala siyang reklamo na or di man lang tumawag sa akin na, oy, umuwi ka kasi hindi ko kaya si Lumi. Oy, umuwi ka kasi hindi natulong si Lumi. Oy, ganyan ba? Hindi ko kaya. Pero inamin niya na mahirap talaga. Lalong-lalo na sa part niya, syempre na hindi siya sanay whole day alagaan si Lumi. Kaya niya naman yung mga ilang oras lang, pero yung whole day, mga made, like from 8 to, basta pag alis ko, yan na yan, 8 to 4, minsan lagpas, minsan magpa 5 na ako nakakarating. Grabe talaga si Mr. Ay. Proud of him. Wow, wala lang. Tapos pag umuwi ako ng bahay, malinis yung bahay, malinis yung kusina, basta nakakaano lang, nakaka-proud. And yung mga kunting bagay, alam nyo naman ang mga nanay, diba? Mga woman, small things matter, diba? Kahit na mga maliliit bagay lang yan, na-appreciate natin. Ewan ko lang sa iba, basta ako kasi kahit kunting bagay lang ma-appreciate ako. Kahit kunting effort lang na-appreciate ko talaga. Ang isa lang pala sir, nireklamo niya kanina. Ngayon lang pala umaga, sabi niya, ilang araw na daw siyang hindi nakakaligo. Kasi siyempre pag tayo yung mag-alaga noon, nakakagalaw-galaw tayo, nakakaligo tayo pag tulog yung anak natin. Pero siyempre hindi naman natutulog ang Lumi, ay wala. Tama nga naman, hindi siya nakaligo na ilang araw. Pinagbigyan ko siya today bago ako malis, sabang kumakain kami ni Lumi. Ayaw naman niya, problema niya na yun. Punta muna pala ako ng shop, bili ako ng pang lunch ko later. As usual, salad. Salamat. Meron tayong napagparkan. Ito yung laging pinapagparkan ni Marsky, malapit sa hotel. Hindi ko lang alam kung pwede ngayong Sabado. I think so, pwede naman. Hindi ko nakita yung sasakyan ni Marsky. Saan kaya siya? Wala pa ba? Alam ko may pasok siya today. Saturday, kahapon yung rest day niya. Diyan tayo mga made. Labas-pasok yung mga ano dyan. Ang mga asyakas. Wala pa talaga si Marsky ay. Labas-pasok yung mga turista dyan. Kaya everyday busy. Kaya hari-hari everyday. Grabe yung sakit ng paa ko. Wala pa si Marsky ay. On the way na yata yun. Hindi ko lang alam kung may pasok siya ngayon o wala. I'm not sure. The next day. The next day. Yung vlog natin mga made, walang katapusan. Walang ending to. Hindi matapos-tapos. Hindi man tapos yung vlog natin. Pero ngayon, tapusin na talaga natin. Galing pala kami nag-grill sa labas. Hindi ko na kayo nadala. Kaya nakalimutan ko yung aking GoPro. At the same time, si Easy, nag-grill siya sa labas. Kami naman naglaro doon sa playground. At ang init na mga made. Sana totoo na. Namula ang pisngi ni Lumi. Rosy cheeks na. Siya na oil. Oh, wait lang saman. Ay, give me some snack. Give me some snack. Tikti na ating Lumi bo. Naka-dress yan. Kay super init na. Diba? Ka-pretty. Oy, nag-sunblock din yan, syempre. Bigyan ko muna siya ng snack. Nahimutang na si Lumi. Meron tayo ditong paprika. Malalaking paprika. Nilagyan namin to ng
cheese sa loob, mga madi. Try nyo po yung paprika. Mas maganda yung maliliit sana. Lagyan nyo ng cheese. And then, lagyan nyo ng cheese sa loob. And then, balutan nyo ng bacon. Sarap. Try nyo. Natikman din to ni Lani at gustong gusto niya. Kaya lang kasi pag ngayong panahon, bihira lang yung, ay, sarap! Tingnan nyo yung cheese, oh, nag-melt. Take the cheese off. Ngayon, mo yung tuputin. Nag-melt ang cheese. Ito yung paborito namin gawin eh. Nilalagay sa loob yung cheese. Nagmi-melt talaga siya. Marring cheese. Medyo na ano lang siya, nasunog lang yung bacon. Kasi si Mister parang galit lagi pag nagluto. Medyo nasunog lang yung bacon. Siinä oli kaikki pekoni, mitä oli. Sitä sitten otti pienemmät palat. Olisit antanut mun pilkkua, niin mä halusin. Naintindihan niya. Just put it in smaller paprika where I wanted it, but no. Si yummy kaya to. Ang sarap. Try niyo mga maday. Tapos, meron tayong pork. Marinated na to sa finish. May init-init pa. Ayaw namin sa labas kumain. Ang init doon. Tapos hindi tayo makakain ng maayos. Dito sa loob kasi nandito yung rice. Inaya ko yung mga Jumega. Sila ni pwede siya. Kaya lang, mamaya alas 5 pa daw. Gutom na kami. Hindi kami nag-lunch. Mummi annas tosi olla. Hei. Then meron tayo barbecue. Marinated ng mamasitas. 3 barbecue lang. And then of course, yung sausage. So ayan, kain tayo mga madi. What do you want? Rice or something? Rice. Tinataro ko yung asawa ko ng rice. Kaya I will eat rice, bahala ka. I'm hungry, I will eat rice. Kakagaling ko lang ng shop at hindi mo na ako aakyat kasi aantayin ko sila ni yung ating friendship. Supposed to be, kasama namin siya kanina, mag-grill. Kaya lang kasi, pwede daw siya ng alas 5. Igutom na yung mga bituka namin. So nag-grill kami ng alas 3 ni Mister. At gusto niya talagang kumain ng grill. So yung barbecue na natira doon, may 2 natira ng barbecue sticks. And nandito na sila ni. Speaking of Lani, nandito na. Nandito na sila ni. Speaking. Wait lang naka. Nasaan na yun sila Lani? Hindi ko pa man nakikita na umaalis. Kakaalis lang pala nila. Lani. Hindi ko na sila na vlog kanina. Nakain niya yung barbecue isa. Tapos pinadala ko yung isang barbecue. Kasi 3 barbecue yun na malalaki. Ay naku! Finally, natulog din si Bossing. Si Little Lumi Bossing. At naligpit na din ni Mister yung mga toys ni Lumi tsaka ni Nico na kinalat kanina. Kasi naglaro sila ni Nico kanina ng Kuya Nico, yung anak ni Lani. Natatawa ko kay Lumi kanina. Kasi akala ko kung ano yung mga sinisigaw niya before. Like, Nico! 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 Ang cute parang Nico. Nico niya. Si Nico pala yung tinatawag niya. Sabi ko, anong Nico? Kuya! Kuya! Ang cute pa naman niya magtawag. Sabi ko, Kuya. Sabi niya, Tuya. Kailangan turuan na bang bata ba? At bago ko tapusin yung ating vlog, meron na ako i-clarify sa inyo mga madi, ha? Clarify na natin at tapusin na natin yung ating vlog kasi mahaba itong vlog na to. Ang daming nagsasuggest sa inyo or nagsasabi sa akin na about dumpster. Sinasabi nyo na okay lang yan. Sinasabi nyo na okay lang yan mag-dumpster kahit na nandyan na si Marsque. O di kaya mag-dumpster ka kapag wala si Marsque, kapag hindi siya naka-dumpster. O di kaya puntahan, mag-dumpster ka pa rin kasi minsan si Marsque busy. O di kaya mag-dumpster ka pa din kahit hindi ka magpaalam sa Marsque. O di kaya mag-dumpster kayo together ni Marsque. Basta ang dami yung sinasabi about sa dumpster thing na yan. So mga madi, thank you sa mga suggestions niyo. Pero kasi mga madi, I value my friends or my friends more than fame, more than money. Kasi aminin na natin mga madi, simula na nag-dumpster ako, ang daming mga views, ang laki ng views. Siyempre kumikita, siyempre mataas din yung kikitain. Tapos ang daming nag-subscribe dahil nga dyan sa pagda-dumpster ko. Pero mga madi, hindi importante sa akin yung views, kumita. Kasi I value my friend or friends more than that
more than those. Nakikita ako ng lalaki yung subscribers ko. Di ba, sisikat pa tayo makikilala. Naksisikat. O kaya makikilala pa tayo, syempre, dahil nga sa pagda-dumpster. Alam ko maraming may gusto ng dumpster. Pero mga madi, yun nga, I value my friend, I value my friendships, and dahil I value my friends, kasama na rin din yun, doon yung respeto. At yung respeto na yun, hindi ako pwede mag-dumpster kahit pa sabihin nyo na okay lang yun kay Marsky kasi hindi naman sa kanya yun, o di kaya mag-dumpster ako kasi minsan busy naman si Marsky, hindi siya nakakapunta, o di kaya pag wala, o di kaya wag ako magpaalam kasi hindi naman siya nakakapunta, hindi naman sa kanya yun. Kahit siguro hindi kita friend or kakilala lang kita, basta ako marespeto talaga akong tao mga madi. Kahit ngayon lang tayo nagkakilala, kahit hindi tayo magkaibigan, kahit bago magkakilala lang tayo, yung respeto ko sa bawat tao nandun mga madi. Malaki yung respeto ko sa bawat tao o kahit kanino na makasalamuha ko lang. Importante sa akin yung respeto, importante din sa akin yung peace of mind, at importante sa akin na hindi ako nakakasagasa ng ibang tao. Kasi aanin ko naman ang kaperahan, aanin ko naman ang laki ng subscribers, ng views. Kung sakit naman tayo ng ibang tao, di ba? Aanin ko naman yun. So, kung kayo din mga mali, kung hindi naman din kayo manonood ng vlogs ko, dahil hindi na ako nagda-dumpster, it's okay mga mali, walang problema. Mali, kasi yun importante sa akin, binavalue ko lahat ng mga tao. And, binavalue ko din yung aking family. Katulad nga ngayon, dapat minessage ako ng supervisor kung pwede akong kung pwede akong pumasok ngayon. Today is Sunday, so double pay siya mga mali. Pero sa akin kasi, aanin ko naman yung kita ng malaking pera kung nawawala naman ako ng panahon sa pamilya ko. Hindi importante sa akin yung kumita ng pera kung nawawalan ako ng panahon sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Kasi yung pera, pwede mo pang mahanap yan eh. Pero yung family time, yung maliit pa si Lumi, hindi ko na yan may babalik. Kaya hinag-no ako ngayon sa double pay dapat. Kasi pag Sunday mga madi, kapag meron kang work ito sa Finland, double pay, automatic yan, double pay talaga. So nag-no ako kasi ngayon lang ako may family time. Kasi nag-work ako for 4 days. And then ngayong linggo nga is binigay ko sa asawa at anak ko. Kasi bukas, meron na naman tayong work. 2 days work na naman. So, ganun din yun sa family mga madi. At ganun din yun sa mga kaibigan mga madi. Aanhin ko naman yung kikita ako ng malaki kung wala naman ako respeto, or kaya hindi ko naman binavalue yung feelings ng mga kaibigan ko, or hindi ko binavalue o nirespeto yung ibang tao. Aanhin ko naman ang fame ko. Nakasakit naman ako ng ibang tao mga madi. Kung ano nga yung itinanim mo, kung ano yung pinakita mo sa ibang tao, yun din yung babalik sa'yo. Kung kabutihan lagi yung inaano mo sa mga tao, kabutihan din yung babalik sa'yo. 10 times pa yung babalik sa'yo. Ay, naalala ko tuloy. Meron yung wag na lang. Naalala niyo po yung kwento ko sa inyo dito na inaccused ako ng isang sikat na vlogger dito sa Finland. Talaga nasaktan ako ng bonggang-bongga noon. Kasi siya yung tipo ng tao na hindi ko akalain na i-accuse niya ako just because of the relay message na nakarating sa kanya, na hindi mo na niya ako tinanong kung totoo ba yung relay message na nakarating sa kanya, kung totoo ba talaga yung nakarating na relay message sa kanya. So instead of asking me kung totoo or hindi, inakusahan niya na ako. And hindi ako nagkaroon ng peace of mind noon. Kasi, yun nga, ako kasi yung tipo ng tao na sobrang maingat sa lahat ng actions ko, sa sinasabi ko. Ayokong makasakit. Kasi alam niyo po, ako yung magbe-benefit niyan in the end. Kasi dyan magdidetermine kung saan ka ba papunta. Dito ka ba sa kaliwanagan o doon ka sa sobrang init. Kaya importante sa akin yung maging mabuting tao. Kasi makasalanan na nga tayo, diba? So, bakit pa natin dadagdagan yung kasalanan natin everyday? So, be kind to everyone. Kahit na hindi yun naman naging mabuti sa'yo yung tao, be kind pa rin. Be kind pa din. So, yung nag-accuse sa akin na yun, napatawad ko naman na siya. Importante talaga sa akin yung peace of mind. And for me to have peace of mind, kailangan kong igihan yun, kailangan kong i-earn yun. Kasi ako yung tunay na kakaalam. Ako yung
nakakaalam. Tayo ang nakakaalam sa sarili natin. Tayo ang nakakaalam kung paano tayo magkakaroon ng peace of mind. Tayo ang gagawa ng paraan kung paano tayo magkaroon ng peace of mind. Ganun mo. Haba na. Nagwali na tuloy si Made Ruben. So, yun mga Made. Huwag na nating ipilit yung pagda-dumpster na yan. So, yun lang mga Made ang kinlarify ko, ha? Huwag nyo na ipilit. Kasi hindi na talaga ako magda-dumpster kasi bilang respeto nga. So, ayun mga Made. Salamat sa pagsama sa akin sa ilang araw na hindi matapos-tapos yung ating vlog. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at susuporta pa rin na patuloy mga Made kahit hindi na ako magda-dumpster. Maraming salamat in advance sa inyo. Pagpalain kayo ni Lord mga Made. See you in our next vlog. Bye-bye. Good night.